Tila duda ho mga kabida, ito hong si Attorney Rowena Guanzon, dito ho sa balitang nasa US na po, ito hong si Congressman Zaldico dahil sa kanyang medical treatment, mga kabida. Biglang nagsakit-sakitan daw, okay? Sa kabila po ng sunod-sunod po na mga investigasyon, laban ho sa flood control projects kung saan po ay nakakabit yung kanyang pangalan po makabida doon po sa kumpanya, isa sa mga kumpanya po na sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagkaroon po ng kontrata po mula sa DPWH o mga proyekto po ng gobyerno mga kabida. Hindi ho naniniwala ito hong si Guanzon na meron pong sakit. Ito pong si Congressman Zaldico, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po. Ito pong balita mula sa ang balita ngayon. Alright? Ghost Patient. Yun yung kanila pong title po, mga kabida. Bagamat hindi direktang pinangalanan, tila si Ako Bicol Representative Zaldico ang pinatutungkulan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Mahirap maglaro ng sakit-sakitan. Baka magkatotoo yan. Sige ka. Ito'y matapos makumpirma ng House Spokesperson Attorney Princess Abante na lumipad si Ko patungong United States para umano sa medical treatment sa gitna ng mainit na investigasyon sa anomalosong flood control projects. Ayon kay Abante, may dala si Ko ng appropriate travel documents, ngunit wala pang malinaw na detalye kung gaano siya katagal sa abroad o kung kailan siya babalik. Sakto ang timing ng kanyang medical leave sa kasagsagan ng investigasyon ng Kamara sa flood control scam at umano'y 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. Matatandaang iginiit na ni Davao Representative Isidro Ungab na ang naturang budget ay the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Dahil dito, iminungkahi ng ilang kongresista na ipatawag si Ko at dating Senadora Grace Poe upang magpaliwanag kung paano dumaan ang 2025 budget sa kanilang mga komite. Sa halip na humarap, lumabas ang balitang nasa US si Ko para magpagamot, dahilan para bansagan siya na makritiko bilang isang ghost patient. Ghost patient po, mga kabida. Kung meron man pong ghost project, meron pong ghost patient. At ito daw si Congressman Zaldico, mga kabida. Dami hong naniniwala po na nagsakit-sakitan lang daw. Ito hong si Congressman Zaldico, mga kabida. Kasi bakit ho timing yung kanya hong pag-alis sa bansa papuntang US kung saan po ay mainit ang investigasyon po mga kabida, hindi lang po ng House of Representatives, maging ito pong Senado, mga kabida. Okay? Napakainit yung kontrobersiya po sa flood control projects po, mga kabida, kung saan po ay dawit dito yung kanyang kumpanya na SunWest Incorporated. Although hindi po sinasabi po doon na kabilang po si Zaldico doon sa SunWest, kasi ang sabi po ng ilang mga mambabatas po, siya daw ay nag-divest na sa kanyang negosyo. Mga kabida, most probably, pati siguro dito ho sa SunWest Incorporated. So, yun po mga kabida, maganda sana yun kung andito si Zaldico para ipaliwanag po niya, yung kontrata po ng SunWest Incorporated, since siya yung founder dito mga kabida, okay, sa mga proyekto po ng gobyerno, At kinoconnect po nila, mga kabida, ito pong flood control projects doon po sa insertions, doon po sa 2025 national budget po mga kabida, Kasi napakalaki po. Okay? Yung insertions po doon. At nakita po nila
Kaya nga lumaki pala yung budget po ng DPWH. Ano? Halos pumantay po doon mga kabida sa Department of Education sa 2025 national budget kasi may mga insertions pala daw doon, ano, mga kabida. At isa po sa mga itinurong suspects po dito. Ito pong dating mga head po ng budget committees, ano, ng House at saka ng Senado, mga kabida. Kaya gusto po nilang ipatawag, no? Ito pong si dating Senador Grace po at ito pong si Congressman Zaldico, ano, mga dating chairperson po mga kabida, no, ng Appropriations at Committee on Finance, ano po, no? Diyan po sa Senate, pero malabo po kasi marami yung tumutol po dito, ano, mga kabida. Okay? Nung sinubukan po mga kabida na isuggest na imbitahin ito hong si congressman ko at dating Senador Grace po, halos magkatunog yung apelyido po, ano, mga kabida po at saka ko. Biglang nag-oppose po ito hong si Congressman Benny Abante po, no, mga kabida. Kasi po, unang-una sa part po ni ko, ano po yung magiging role doon niya doon sa investigasyon? Kung siya daw ay congressman, resource person, ano, mga kabida. Okay? O di kaya siya po ay anong tawag po dito? Bilang taong iniimbestigahan, ano? So yun yung hindi daw malinaw kaya nag-oppose ito hong si Congressman Abante, mga kabida. Pero para sa akin, ano, kung talagang walang ginawa ito hong si Congressman Zaldico, mga kabida, dapat humarap po siya. Linawin po niya unang-una yung insertions po, ano, na iginiit po ng ilang mga mababatas po, mga kabida. Linawin po niya kung bakit nagkaroon po ng insertions doon po sa 2025 national budget, ano. Kasi yun yung punot dulo, ano. Kaya nga meron pong napakalaking budget po itong DPWH, mga kabida, dahil daw sa insertions na nangyari noong 2025 national budget, ano po, mga kabida, no? Okay? Kaya nga, may connection. Hindi ho, katulad dun ho si sinabi ni Congresswoman Green na walang connection kasi yung pinag-usapan daw is about flood control. May connection pa rin. Kasi yun yung, yun yung budget na, kumbaga, napunta doon ho sa flood control daw, mga kabida. Okay? Kaya nga, mas maganda at mas mainam kung pinayagan po ng House na humarap ito hong si Congressman Zaldico, ano? Not because of he is being suspected, ano, na may ginawa po mga kabida doon po sa budget, kundi maging isang resource person. Yun lang po yun, ano? Para po malinaw. Kaso lang po, kahit na pumayag ang House, mga kabida, wala ho dito sa Pilipinas si Congressman ko, andun sa US. May medical treatment daw. Paano yan? Di ba? So, yun po medyo duda po ang ilan po sa mga kritiko po, ano, ni Zaldico, yung kanya hong estado po ngayon, na may sakit daw, mga kabida, kaya pumunta po ng US. Kaya nga tingin po nila sa kanya, parang ghost patient kasi duda nga sila na nagkasakit Wala daw sakit yun. Okay? Bakit daw tiniming daw, mga kabida, yung pag-alis po niya? Oo nga, no? Ngayon ko lang po naisip, mga kabida, no po, no? Bakit ito pong mga pinaghihinalaang may involvement po, mga kabida, no, sa flood control projects, maging contractor man o congressman, ano, okay? Bakit nagsialisan po? Okay? Yung mga Diskayas, accordingly, andun daw sa Hanoi, Vietnam, ngayon, mga kabida, ano po, no? Accordingly, kasi may mga lumabas po na mga post sa Facebook, mga kabida, no? Na andun daw sa Hanoi, Vietnam, ito hong mga Diskaya. Alright? At may balita po na ilang mga contractor po, mga kabida, no, na ipinatawag po ng Senate Blue Ribbon Committee, nasa abroad daw. Okay. At ngayon, ito hong si Congressman Zaldico, andun sa US, ano po, mga kabida. See? Bakit nagkataon po na sila po ay
lumabas po ng bansa, ano, mga kabida. Okay, sa gitna po ng mainit na kontrobersiya po patungkol ho sa flood control projects. Ayun. Kaya nakakaduda, di ba? Kahit sino siguro magdududa po, ano, mga kabida. Okay? So, bahala na po kayo. Kung ano po yung iisipin po ninyo dito, mga kabida, no, sa pagsialisan po ng ilan po sa mga personalidad na tinutukoy po, mga kabida, na meron pong connection o link, okay, sa controversial po na flood control projects po, mga kabida. Ano po? Para ho sa inyong komento at opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe, mga kabida. At please click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.